Uy, kamusta mga taga Gili Serye? Tara, usap tayo ulit. Hello, kamusta mga ka-Gili Serye natin dito? Panibagong araw, panibagong vlog. Kamusta kayo? Ako ito, may biyahe muna. Dahil sa nangyari dahil sa company natin, kailangan natin maghanap buhay, kailangan natin kumita para sa family. Ayun, ano bang maganda pag-usapan natin ngayon? Well, number one, siguro regarding sa mga cool ray natin dyan. Kamusta mga cool rays nyo? Okay ba? Kamusta yung performance? Wala bang negative? Wala bang mga problema? Sana wala. Dahil sa akin naman, okay naman ang aking Pogi Cool Ray. Ito, maganda naman siya. Ginagamit ko pang service, sa business, sa Lalamove. Ginagamit ko din siya sa aming business na Show My King. At ngayon ay bibiyahe tayo papuntang kuhaan ng Siomai, ng Show My King, dyan lang sa may Alabang. Kasi alam mo na, wala tayong work muna ngayon, pero naghahanap naman tayo. Hindi naman pwedeng tumenga tayo dahil ang pamilya natin ay naasa sa atin. At kawawa naman si Mrs. dahil siya lang nagtatrabaho muna sa ngayon. At syempre, lumalaki din yung mga gastos natin na kailangan din nating tumulong. So, anong latest update or latest chika natin ngayon? Well, so far naman regarding sa unit namin, okay siya, maganda naman, wala naman akong reklamo. Sa gas, wala naman problema. Maganda naman ang takbo niya. Hindi naman kakaba-kaba. Pero syempre kailangan ingat-ingat din sa pagdadrive. Pag nagdadrive tayo, medyo alalay lang. Alalay na may kasamang pag-iingat. Okay, maging mabilis. Kasi alam mo naman ang Gili natin. Pagdating sa mga ganyan, sasabihin lalo pag I never tried to use yung sports mode. Hindi ko siya ginagamit. Kasi sobrang takot ko lang. Kasi nung one time, nung nasa Bicol ako noon, isang diretso talaga, walang traffic, tas konti lang sasakyan. Sinubukan ko talaga, grabe. Alam mo ba yung kung ano yung leeg mo, yung gumanon talaga siya, na akala mo masyado naman okay kung parang matatapis yung leeg mo. Hindi naman ganun ang nangyari. But still, ang maganda lang talaga is mabilis siya, mabilis ang takbo, maganda ang performance, maganda ang itsura. Hanggang ngayon 1 year and 2 months sa amin si Pogi, but still pa rin siya, lingunin pa rin, pa rin din siya pag dumadaan. Minsan nagda-drive ako, minsan talaga may mga lumilingon talaga kasi napakaganda eh. Ayoko magbanggit kasi ng mga ibang brand ng sasakyan kasi respeto ko rin naman sa kanila dahil hindi nila kinuha yun. Dahil iba'y kinuha nila, I'm sorry. But still, iba pa rin ang Gili sa akin eh. Iba pa rin ang dating sa akin ng sasakyan. Ang kung sa mga nagko-question na bumili ng Gili dyan, i-test drive nyo lang lagi. Lagi nyo lang siyang i-test drive para malaman nyo kung gaano yung performance at kung gaano kaganda sa akin kasi syempre etong brand ko ibibida natin to. Pero pag may pangit naman, syempre kung may negative naman, syempre sasabihin ko naman din sa inyo para at least, di ba, hindi naman tayo biased na porque we are Gili owners, walang negative. Meron pa rin. Lahat naman ng sasakyan may negative pa rin. Mapapyesa, mapakasa. Pero tanong ko lang din, di ba? Halos lahat naman kung mapa-Toyota man lang yan. Sana in my own opinion lang naman to
mapa Toyota, mapa Mazda, mapa kung ano man, kahit anong China brand din yan, mapa MG man yan. I think ang problema din naman talaga ng mga tao is ano pa rin, price tuloy, sorry, pyesa, sorry, di ako makafocus masyado, alam mo naman tayo, scriptless. At yun lang naman ang kailangan lang naman nating iintindihin lang naman talaga natin. So ayun naman, pagdating sa mga kasa, okay naman sa akin sa Santa Rosa, naka 3 PMS na ako. Naasikaso naman, kaya sa akin naman wala naman kasi akong reklamo regarding dun sa unit ko, regarding kay Pogi. Kaya minsan hindi mo rin din masisisi din yung mga iba na nagkaroon ng negative nagkaroon ng problema. Ngayon parang may nabasa ako pero that was yung issue daw 4 months ago, parang naanuhan siya. Hanapin ko yung link para makita nyo. Parang tumagas ata yung I don't know if langis ata yun or something, I don't know. Tapos kailangan daw magpalit ng pyesa, but the thing is yung kasa nga daw problema, sabi daw wala pa daw available na pyesa. So I felt sorry dun sa may-ari ng sasakyan kasi sino naman talaga kasi. Pero I don't know, just comment the link below kung meron bang same din ba kung sino mga Toyota owners dyan, sino yung mga Nissan owner dyan, kahit sabihin na natin Mitsubishi, any car brand, kayo po ba, ano po ba naging problema nagkaroon din ba kayo ng problema sa kasa regarding sa parts? Let us know, para hindi naman lagi na parang porque nawala ng parts lang si Geely or hindi available yung Geely, parang kami kasi yung talk of the town na alam mo yun, parang inaantay kami or inaantay si Geely na magkamali, tapos pag nagkamali, boom, di ba? Ang agad, ang news, grabe. Parang hindi ba kami pwedeng maging hindi naman sometimes perfect dahil syempre, paano mo pupersahin yung pyesa? Wala nga. So hindi naman sa wala, madidelayed lang. Pero sa lahat ba ng mga car brands dyan, besides the Geely, na nagkaroon din ba kayo ng mga problema sa mga car parts nyo? Tell us now. Tell us and make a comment so para may mapag-usapan tayo sa susunod na vlog. So ayun lang naman, isa pang alam mo yun, dati nung last 2 years ago, bago namin nabili si Pogi, ni-review talaga naming mag-asawa to. 2 years imagine mo 2 years naming ni-review kasi ganda kami kay Pogi Coolray. Ang ko naman doon is ang daming nagre-review, iba-ibang klaseng mga car enthusiast na nagvo-vlog talaga, mga car vloggers talaga na sikat na how much na maganda si Geely, kung anong performance niya, ganun anong negative man niya, ganyan. Pero ngayon, parang napapansin ko ata, wala na atang nagvo-vlog regarding sa mga updates regarding kay kahit anong Geely unit. Sana naman, dun sa mga car vloggers din, sana balikan nyo yung mga dating vlogs nyo kung ano ba nangyari regarding 2 years from now, 3 years from now, kung maganda pa ba si Geely, para ang mga audience nagkakaroon din ng idea, or yung mga tao nagkakaroon ng idea kung maganda ba yung sasakyan or hindi. Napansin ko lang kasi parang ako na lang ata yung mga everyday updates ko, yung mga lakad ko, yung mga ganyan, kung ano yung mga nangyayari regarding sa amin ni Pogi Coolray. Sana sa mga ibang car vloggers dyan, ituloy nyo lang para may idea yung mga gustong bumili, yung mga future owners na magiging Geely owners, para at least may idea sila. Kasi ako tulad nito, 1 year and 2 months ang Coolray, pero sinasabi ko, sa awa ng Diyos,
wala pa naman akong negative na ano na experience. Kaya so far so good. Yun, kaya sana sa mga susunod na ano, may mapanood naman tayo kung ano bang magandang ano, for example, magbibigay na rin din ako. Ano bang magandang mga pwedeng ikabit kay Geely, kung ano bang pinakamura, kung ano yung mga iba pang mga kailangan i-upgrade na hindi makakaapekto sa warranty. Do that kasi maganda, kasi lalo na sa mga Geely owners and future Geely owners na magkakaroon sila ng idea regarding sa sasakyan nila, di ba? So magandang idea yun, kasi napansin ko lang talaga, kasi wala na, I don't know, kung meron kayong makita, again, comment below kung meron kayong mga bago para mai-plug din natin, masabi din natin na uy, meron pa pala, meron pa. Kasi dati I remember si Cap, I forgot the whole name of the vlog, yung si Cap, parang dati puro Geely ano yun eh, vlogging siya kung ano nangyari, yung regarding sa mga PMS niya, yung regarding sa mga travels niya. Same kami ng concept. But now, napansin ko na parang hindi na, kasi nagiging parang camping na lang yung ano, minsan hindi na yung Geely yung dala niyang red eh. Yung mga iba, si Carpintero, sana mag-vlog ka ulit regarding kung paano kamusta na yung unit, kung kamusta na yung performance ng, kasi ikaw yung first gen. Si Carpintero ang first gen ng Geely. So mas marami tayong makukuhang idea sa kanya. So hopefully magkaroon ulit ng ganun, mabuhay ulit, para kasi mga iba pang mga nagre-review ng mga kotse, balikan nyo ulit yung mga dating i-review nyo, tapos para malaman ng tao kung kamusta ang performance, kung kamusta ang within those years. Kasi alam ko ang Geely ata nasa 3 or 4 years na atang tumatakbo sa market. So let us know. So yun lang naman. Malapit na rin din ako sa pupuntahan ko, kasi bibilihan na ako ng siomai namin dahil may orders kasi. And please do subscribe again sa channel ko. It's Bokito Vlog. Thank you po sa mga nag-subscribe. May mga bago tayong subscribers. Thank you so much. And please support sa isang munting nagbablog na katulad ko na nag-uumpisa pa lang. Hello, thank you, and God bless.